kasi yung mga anak niya, dahil ko makausap. Po, tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain dito sa tahanan ni Ate Lini. Pangungunahan tayo sa panalangin ni Ate Ana. Let's pray po. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at kami po ay binigyan ng muli ng panibagong buhay, Panginoon, at ng panibagong kalakasan upang magawa po namin ang aming gampanin sa araw na ito, Panginoon. At maraming salamat din po sa inyong biyaya sa amin sa araw-araw, Panginoon. At sa kalakasan ng aming katawan, Panginoon, namin napakabuti mo po sa amin, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung napapatuloy po namin ng mga taong hindi po karapat-dapat patuloy, Panginoon. Patawarin mo po ang Panginoon dahil hindi po rin po mapigil lang ang sarili, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At gabayan mo po kami sa aming maririnig ng salita mo, Panginoon, na isa isip at isa puso po namin, Panginoon. Maraming salamat po sa tamang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amen. So ngayon naman po ay makakarinig tayo ng tanging awit. Walang iba kundi si Ate Beth ang siyang aawit. Ikaw lang ang pag-asa, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi lang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko, ako'y inibig
ako ay ganito, walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, hindi ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Yehey! Very good! Maraming salamat, Ate Beth. Ngayon naman po ay makakarinig. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Makakarinig tayo ng salita ng Diyos. Walang ibang gagamitin si Ate Lil. Magandang hapon po sa ating lahat. Na-miss ko kayo Na-miss ko rin magturo. No? So, ang ating topic ngayong hapon ay continuation lang. Tatapusin lang natin itong napag-umpisa na ni Pastor Jeff. Ano nga yung lesson ninyo? Lesson number 11? Pamumuhay bilang isang responsableng katiwala. Pamumuhay bilang isang responsableng katiwala. Meron palang irresponsableng katiwala. Na? So, dalawang uri ang katiwala, irresponsable at responsable. Okay? So, ano ang sabi sa Colossus? Sino ang, sabi dito sa number 1, sino ang tunay na nagmamay-ari sa mundong ito? Si Jesus. Yahweh, no? Kasi sabi niya sa Colossus 1:16, Genesis 1:31, marami ditong verses. Awit 24:10, sabi dito, for by Him all things were created, things in heaven and on earth. For by Him, no? Dahil sa Kanya, ang lahat ng bagay ay nilikha, mga bagay sa langit at sa lupa. Kaya, ibig sabihin lamang noon, siya ang nagmamay-ari sa mundong ito. Tayo, ano tayo? Kung ang lahat ng bagay ay nagmamay-ari ang Diyos, sino tayo? Katiwala. Magiging katiwala, no? So, tandaan ninyo, dalawang uri ng katiwala. Kasi sabi dito, responsable. So, kung mayroong responsable, may irresponsable. Okay? So, ang nagmamay-ari sa mundong ito, walang iba kundi ang Diyos. Okay? Sabi dito, so kasama sa pagmamay-ari, tayo. Kasi, sino ba ang may lalang sa atin? Na, ang Diyos, no? Yung tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kasi sabi sa Genesis 1:1, lalangin natin ayon sa
wangis. No? Lalagyan natin ang tao ayon sa wangis. Pag sinabi nating wangis, ano nga ibig sabihin noon? Pag wangis, kabanalan. Very good. So, huwag niyong kalimutan yan. So, ano ang dahilan ng pagmamayari sa inyo ng Diyos? Dalawang dahilan. Ano daw yung 2 reasons na ang Diyos ang nagmamayari sa atin? Ano yung dalawang rason? Bakit ang sabi ng Diyos, pag-aari niya tayo? Ano yun? Kasi siya yung lumalang ng langit at lupa. Sa lahat ng mga bagay sa Okay. kanya. Ito yung dalawang dahilan. Ayun, yung sinasabi mo, Liz, katunayan na siya ang nagmamayari sa lahat. Lahat ng bagay dito sa lupa, lahat ng bagay sa langit, maging ang buhay natin ay pag-aari ng Diyos. Ano ang dalawang dahilan ng pagmamayari sa inyo ng Diyos? Number 1, tayo ay templo. We are a temple of the Holy Spirit who is in you. So yan ang unang dahilan. Unang dahilan ng pagmamayari sa atin ng Diyos ay tayo ay templo ng banal na Espiritu. Ikalawang dahilan, tayo ay binili ng Diyos sa napaka mahal na halaga. Ano yung mahal na halaga na yon? Hindi mababayaran. Pag sinabing ano ba ang ibinayad ng Diyos? Yung kanyang dugo. Nilinis niya ang ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo nung siya ay pinako sa krus ng Kalbaryo. No? So, dalawang dahilan. Tayo ay templo ng Diyos. Ikalawa, tayo ay binili niya sa napakamahal na halaga. Okay? So, ang tanong dito, number 3, at alam ko tinalakay na ninyo to, ba't kayo nagsusulat pa? Ha? Wala kami Hindi kayo nagnono. Parang kwentuhan lang. Parang kwentuhan lang yung sabi ni kung nyo susumbong. Okay. Ang tanong number 3, so tandaan ninyo, ano yung dalawang reason bakit tayo ay ang dahilan ng pagmamayari sa atin ng Diyos? Number 1, ano yon? Templo ng Holy Spirit. Sino ang templo ng Holy Spirit? Tayo. Ang ating katawan ay templo. So, ang ikalawa, Binili sa malakamahal na halaga. binili tayo ng Diyos sa napakamahal na halaga. Ibig sabihin, tayo ay binayaran niya ang lahat ng ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi nga ni Pastor, may napanood siyang pelikula. Nung daw nilubog, binautismo si Jesus, ang tagal daw na nalubog dahil sa dami ng kasalanan na pasan-pasan niya. No? Mga kasalanan natin. Okay. So, kung tayo ay templo ng Diyos, ano ang dapat nating gawin sa ating katawan? Ingatan. Mahalin. Talaga lang ha? Paano paraan? Bakit tayo may sakit? Iniingatan ba natin yon? Bakit tayo nagkakasakit? Iniingatan ba yon? Hindi. Ha? Kung Kung Sabi ni- iniingatan, hindi ka magkakasakit. Sabi, ang templo ng Diyos yung katawan natin. Ang tanong ko, ano ang dapat nating gawin kung tayo ay templo ng Diyos? Sabi mo, iingatan. Bakit tayo may sakit? Ang tanong ko, yun. So, tandaan ninyo, ang sabi ng Diyos, templo ng Diyos ang katawan natin. So, kung templo, huwag natin pauusukan, huwag natin patatakan ng kung ano-anong mga kulay-kulay. Ano pa? Dapat laging malinis sa isip, sa salita, at sa gawa. Napakadaling sabihin, pero napakahirap gawin. Na? Ulitin ko. Ano ang gagawin natin kung tayo ay templo ng Diyos? Gamitin natin ang ating katawan upang makarangalan ang Diyos. Tama. No, dapat maging
karapat dapat tayo na templo ng Diyos. Una, malinis. Dapat proud naman ang Diyos. Ay, ito yung templo ko. Nag-aaral lang salita ng Diyos. Sino dito ang nagbabasa ng Bible? Hangga lang ha. Naalamin ko yan sa linggo. Meron kayong assignment. Titignan ko talaga kung nagbabasa kayo ng Bible. By quiz kayo, no? Ikalawa, dapat daw dapat sa pamamagitan ng ating katawan, nabibigyan natin ng karangalan ang Diyos. Sa papaanong paraan? Tuturo ng mga salita. Sa pagtuturo. Paano ka makakapagturo? Mag-aral po. Very good. Mag-aral. Nag-aral ka. Mag-aral po. Very good, no? So, dapat sa pamamagitan ng ating katawan na sabi nga, templo ng Diyos, dapat ito ay magbibigay ng karangalan sa Diyos. Huwag nating ipapahiya ang Diyos sa pamamagitan ng mga ginagawa natin. Sapagkat sa tuwi-tuwi na tayo nakakagawa ng kamalian, ng kasamaan, ng kalikuan, sino ang nagpipinsala? Ang Diyos. Diyos, ang pangalan ng Diyos. Sasabihin, yan na, Bible study. Na? So, sino napupulaan? Ang Diyos. So, dapat bigyan natin ng parangal. Na? Una, dahil tayo ay templo ng Diyos. Ikalawa, tayo ay binili ng napakamahal na halaga. Walang katumbas. Na? Walang pwedeng itumbas kahit ginto, kahit pilak, at kung ano pa mang mga pag-aari dito sa mundong ito, walang pwedeng i-exchange doon sa halaga na ibinigay ng Diyos para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. Kuhaan nyo na yan, ha? Huwag nyo kakalimutan ang dahilan. Ito yung number 3. Ngayong ikaw ay kay Kristo na, ano ang iyong naging tungkulin? Okay, sagutin ninyo yan isa-isa. Kung ngayong ikaw ay kay Kristo na, ano ngayon ang inyong naging tungkulin? Siyempre may katungkulan kayo. Sabi ko nga sa inyo, hindi kayo magbubutas ng upuan. Meron kayong gagawin. Sige. Ikaw, Liz. Italaganap ang kanyang salita. Maglingkod sa Diyos. Paanong paraan? Maglingkod. Ibig sabihin, maglingkod. Hindi yung manalangin. Ang panalangin, hindi yung paglilingkod. Paano mo paglilingkuran ang Panginoon? Pamamagitan ng pagtuturo ang salita ng Diyos. Pagtuturo. Kanino? Sino Sa mga tuturuan hindi mo? pa po nakakakilala sa Kanya. Oh, tatandaan ko yan, sinabi mo. Oh, ikaw, Lisa. Alam ko, isusulat ko yan. Magtuturo si Annalyn. So, hindi pa na Mag-umpisa. magsasalita ako sa Ikaw, pagpapalagay. Liz. Basta sa bago ako. Tatandaan ko yung mga sasabihin ninyo. Kasama ako, basta. Sino gusto niyo magturo? Ako si Pastor. Kaya kanina nung tumawag sa pastor, Pastor, kayo, hindi ko sa Sabi ko siya, tinili tatanong pa. Alam Ay, ikaw, Liz. si Jeanette. Tayo. Kakanta ako tuwing Sunday. Very good. Tatandaan ko yan. Sinabi mo, tatandaan mo ha. Tuwing Sunday, kakanta si Lisa. Ay, Mm. hindi naman. Ikaw, Ate Beth. Nalala lang. Hindi yan tungkulin. Ay, Yan ay personal mong gagawin para sa Ah. Panginoon. Tungkulin, katulad yan, kakanta, ikaw. Kakanta rin po at saka dalawa yung sila. Nabibilang love offering. Okay. Yan ang tungkulin. Yung pananalangin, yun yung gagawin mo para sa Diba malaking tulong yun? Personal mo yun. Oo. Pero pag sinabi natin tungkulin, gagawin ka para sa Panginoon. So, take note, pag ako nagtanong, iintindihin niyong mabuti dahil ang inyong teacher ay masungit. Kayo po, Ate Levi, ano ang inyong tungkulin? Napakalaking tungkulin ang ginagampanan niyo. Invite ako ng mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Yan. Nakakilala na, pero Marami na. Ano? So, Marami nang na-invite yan. alam nyo na ngayon ang tungkulin, hindi yung personal ninyong ginagawa. Na?
tungkulin, ibig sabihin, gagawin ninyo alang-alang sa Panginoon. Nangatsin ako, pagkakinom ko. Okay, so alam niyo na, ha? Tatandaan ninyo, kaya kayo naglilista. Next meeting, ako na naman ang teacher. Okay, ito pa, number 4. Tinanong na to ni Pastor Jeff sa inyo. Anong katangian ang kinakailangang makita ng Diyos sa kanyang mga katiwala? Ano daw ang katangian? Katapatan. Na? Katapatan saan mo? Kailangan i-expound ninyo yan. Kasi katapatan, ano yan, general yan na salita. Okay. Katapatan saan mo? Sa katapatan sa paniniwala sa Kanya na Siya ang tagapagligtas. Hindi. Mali. Katapatan Katapatan sa mga gawain. sa gawain. Sa No? mabuting katiwala. Dahil ang ating topic ay responsableng katiwala. So, mag-iikot lang yung isasagot ninyo doon sa pagiging katiwala. Huwag kayong lalabas doon dahil may kurot. Okay, ano yung sabi mo? Ang tanong dito, anong katangian ang kinakailangan makita ng Diyos sa kanyang mga katiwala? Sabi mo, katapatan. Okay. Saan katapat? Paano mo ipapakita na ikaw ay tapat? Yung hindi niya pinatulan yung nagpabarangay sa kanya. Hindi niya pinatulan. O, di ba? Nakita yung, hindi mo pinatulan eh. Eh, Kasi bakit? meron na ang pagpipili. Yun, very good. Pagpipigil, lilista ko rin yan. Pagpipigil. Tatlo na yan. Yeah. Ikaw, Liz, paano mo makikita na tapat ka nga sa Diyos? Linggo-linggo, nagsisimba. Ito si Pastor Dor. Naiinip ako. Hindi na talaga pa teacher. Diba? Linggo-linggo. Linggo-linggo, nagsisimba. Ano pa? Ikaw, Ate Beth, paano mo maipapakita sa Diyos ang iyong katapatan? Sabi nga, matapat na katiwala. Paano mo masasabing tapat ka sa Diyos? Maging tapat sa sarili at sa inyong Lalo na Paanong paraan? Alam niyo, walang kasunod, no? Yung katulad sinabi niya na huwag na ng patulan, yung mga dapat hindi dapat patulan na May kaaway ka rin? wala naman po. Parang nadadamay lang po ako. Nadadamay. Huwag ka Siya sa- kasi yung sinasabihan. Ako po yung nasa gitna kasi. Ikaw po, Ate Lenny. tapat yan sa pag-iika po, si Ate Lene. O, di ba? Katapatan yan, tapat na nag-iika po. Ano ba yung sabi ng Panginoon? Magsimba kayo linggo-linggo. Magkaloob kayo ayon sa inyong kalooban. Ano pa? Basahin niyo ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan niyan, pinapakita natin yung ang ating katapatan sa Kanya. Na? Magbasa, magkaloob, magsimba, umawit para sa Panginoon na may kalugod-lugod. Ano pa? Marami tayong magagawa para sa Panginoon. No? Huwag lang kayo matakot kayo. Naman pag tinatanong ko kayo, nauuna ang nervyos ninyo. No? Nawawala yung mga sasabihin. Hihilahin ko yung mga dila ninyo. Nandyan lang yun sa dulo ng dila ninyo. So, dapat tayo ay tapat. Na? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Pag sinabing, mananampalataya ka, ano sasabihin mo? Amen. No? Ba't mahina? Ay, nakakahiya ba? No? So, dapat makikita sa atin yung tapat tayo sa ating sarili. Pag sinabi natin hindi, hindi. Pag sinabi natin yes, yes. No? So, nandoon yung katapatan natin. No? Pag sinabi, sino dito ang nagko-quiet time? Wala na. Ayo. Sino dito ang nagpe-prayer meeting tuwing Miyerkules? 6 o'clock. Nananalangin kayo, ha? Totoo, ha? So, hindi na kailangan si Pastor magsabi, alas 6 na po. Reminding. Dapat nakalagay na present. No? So, yan ang naging lesson ninyo. Hindi kayo nag-jot sa mga sinasabi ni Pastor Jeff. Okay. Bilang katiwala, ano ang pinakamataas na adhikain? Ano adhikain? Nakalimutan ko itong hanapin sa dictionary ng pagiging katiwala.
yung purpose natin. Ano ang ating pinakamataas na purpose para natin bilang isang Being responsible. Responsible kapital. Yung tapat, no? Faithful ka. Halimbawa, katulad yung nabasa niyo na ba yung mga talento? Merong pinagkalooban ng ilan-ilan nyo, merong pinagkalooban ng 5. Meron daw ang amo, no? Sabi dito sa Mateo to eh, Mateo 25. Anuhin ko na lang, ikwento ko sa inyo. May amo, siya ay aalis, no? Meron siya 3 alipin. Ang isa, pinagkatiwalaan niya ng 5 talento. Kung ano man yung talento niya, kung pera ba ay pera. Yung ikalawa ay binigyan niya ng 2 na talento. Yung isa, yung pangatlo, isa. No? So, 5, 2, 1. Lumipas ang maraming panahon, siguro mga 1 taon, 2 taon, nagbalik yung Panginoon. Nag-report na itong una. Ilan yung una? Ilan yung 5. Itong 5, inano niya yung negosyo. No? Nung ninegosyo niya, kumita, kumubo ng doble. So, ano ang sabi ng Panginoon? Mabuti at tapat na katiwala. Na? Okay, very good. Sabi niya, pagkakatiwalaan kita ng higit pa. Namang 2, ganun din, nilagay niya yata sa bangko, nagka-interest. So, mabuting katiwala rin, no? Faithful. Yung isa, sabi niya, kasi alam ko masama ugali mo, yung parang nangunguha ka ng hindi iyo, kaya ibinaon ko sa lupa. Sabi niya, walang kwentang katiwala. Sana man lang, inano daw, nilagay daw sa bangko o ng negosyo para tumubo. Kaya sabi niya, yung kukunti, aalisin pa yun sa'yo at ibibigay doon sa marami, sa tapat. So, ano ibig sabihin? Anong impact nito sa ating buhay? Halimbawa, alamin ninyo inyong mga katiwala, ay kaloob, no? Kung kayo ay pinagkatiwalaan ng pag-aawit, eh hindi nyo naman ginagamit. So, ano gagawin ng Panginoon? No? Matutuwa kaya ang Panginoon niya? Siyempre. So, babawiin. Babawiin. Wala ka ng boses. Wala ka na. Sign lang, ganyan-ganyan ka na lang. Sign language. Binawi. Hindi kumakanta. Hindi pinapagamit sa Panginoon ang kanyang, yung kaloob ng Panginoon sa kanya. No? O, yan namang nagkakaloob ng salapi, no? Halimbawa, ikaw ay nagbibigay ka sa Panginoon, inutang mo, nakalimutan mo ngayong bayaran, matutuwa kaya ang Panginoon niyan. Okay, no? So kung ano man yung pinagkaloob natin, Ba't mabilis sumunod sa Ate Lini? Hindi ba nagbabayad? kung ano yung pinagkaloob natin sa Panginoon, talaga ibigay natin. Huwag natin panghinayangan yan. Pag pinanghinayangan ninyo, binibigay nyo sa Panginoon, kayo rin, panghihinayangan din tayo ng Diyos. Kaya kung halimbawa, kinupuriputan natin ang Panginoon, puriputan din tayo ng Diyos sa lahat ng biyaya. Kaya nga marami nagsasabi, ay, lagi ang, parang hinahabol daw nila ang pera. Kaya wala silang kapayapaan. Bakit? Wala silang panahon para sa Panginoon. Kilala nila, tumanggap sila sa Panginoon. Pero yung oras, wala. Katulad nito, di ba? Nakakatamad naman ganitong oras eh, di ba? Tulog na. Sarap matulog eh. Masarap pa nga matulog. Kaya hindi umaaten. Kaya hindi umaaten, maraming katuwiran. Sabi nga, pag Gusto. ano yung pag gusto, maraming paraan. At si Pag Lisa ayaw. nagtitinda eh, no? Pag ayaw, kung ano-ano ang dahilan. Kaya sasabihin nila, bakit ganito? Punong-puno ako ng problema. Malayo ka sa Diyos eh. No? Hindi ka nakikipagtalastasan sa Diyos. Hindi mo kinakausap ang Diyos. Hindi ka rin nagbabasa ng kanyang banal na kasulatan. Diba? So wala kang time, wala din time ang Panginoon sa iyo. Ganyan lang yan. No? Pero once na lumapit ka sa Panginoon, hindi ka hihindian ng Panginoon, di ba? Kaya nga, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan.
Kaya, ay, sino nakakasaulo niyan pala? Ano yun? John Ganyan 3:16. na lamang ang pag-ibig sa isang katauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na ito. Very good. Dalawa na sila, si Ate Beth. Memorize? Oh, Di ba? kailangan requirement yan ha. Next meeting, kailangan sa ulo na dahil lahat ng mananampalataya kahit bata, yan ang requirement. Kasi yan ang pinakapuso ng Biblia. John 3:16. Na? So, John 3:16, pinapakita doon kung gaano ang pag-ibig ng Diyos Sa atin. sa atin. No? Kahit hindi naman tayo kaibig-ibig ba tayo? Hindi. Gusto natin pumunta sa langit. Langit, langit, langit. No? Wala man tayong ginagawa para sa Panginoon. Okay. Yun yung pinakamataas na adhikain ng pagiging katiwala ay yung kanyang katapatan. No? Responsible at faithful. Pag sinabi natin responsable, ginagawa. No? Ginagawa yung dapat natin gawin para sa Panginoon. No? Kung hindi man lang din at sakit-sakitan lang sa ulo ang sakit ninyo, sumimba na kayo. No? Kung sakit-sakitan man, uminom lang kayo ng tubig, mawawala na yan. Huwag na ninyong i-reason out na, Lord, masakit ang ulo ko. Eh, pagdating ninyo doon, pag nag-aawitan na, pag nag-aawit, wala na yung sakit. Ha? So, huwag nating i-reason out na, masakit, kasi masakit ng ganun. Marami tayong dahilan. Lalo tayong aanuhin ng diablo na, sige, masakit nga yan, pasasakitin ko ang tiyan mo. No? Ganyan. Okay. So, huwag na nating i-reason out yan. Kailangan, maging masigasig tayo sa pagsisimba. So, ang adhikain natin, maging faithful, maging responsible. Kasi ang sabi dito, whether you eat, kahit na tayo ay kumakain, o umiinom, o anuman ang ating ginagawa, dapat magbigay tayo ng papuri sa Diyos. Maging, we give glory for the glory of God. We do all things for the glory of God. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, nabibigyan natin ng papuri ang Panginoon. No? Sa pagtitinda, dapat magiliw, huwag masungit, ha? Halos kami dito na. No, dapat ganoon. Sa ating pakikipag-usap sa ibang tao, dapat hindi tayo masungit. No? Dapat magiliw. Kung si Ate Lenny, magiliw, nakausap, kahit nagmimema lang yung kausap niya, no? Magiliw pa rin siya, natatawa-tawa na lang siya dahil alam niya, nagmimema lang yun. Sa tanda pa naman ni Ate Lenny, maluloko mo pa yan. Kaya lang, si Ate Lenny ay mayroong malaking puso, maawain, mahabagin, puno ng pag-ibig sa kapwa. Kaya lang, pag nagalit, manda na kayo, doon kayo pupulutin sa barangay. Okay. Sa atin pa rin. Okay. Ang paano daw natin magagamit at mapamamahalaan ang mga bagay na ito para sa layunin at kaluwalhatian ng Diyos. Paano natin mabibigyan lugod ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating katawan? Ano ang sabi? Unang Korinto 6:19-20. Katawan ay templo ng Espiritu Santo Mm. na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Mm. Hindi inyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Okay. So, ang katawan natin, hindi natin para pag-aari. Ito ay templo ng Diyos. Halimbawa, pag bumili ka ng relo, binili mo itong relo ko, hindi ko na ito pag-aari. Pag-aari mo na. Ganon din yun sa Diyos. No? Tayo ay tinubos na niya. No? Tayo ay ginawa niyang templo. So, pag templo, sabi ko nga kanina, dapat malinis. Ano pa? Hindi natin. Ha? Ano? Banal. Banal. Ano pa? Kapag templo, malinis, banal, ano pa? Hindi natin dinudumihan. Diba?
So kung yung katawan mo, pag nilagyan mo yan ng mga tato-tato, matutuwa kaya ang Diyos? Kapag ikaw ay naninigarilyo at nag-aadik-adik, matutuwa kaya ang Diyos? So templo tayo, dapat malinis, banal. Dahil sino ang nakatira dyan? Ang Diyos. No? Ang Diyos ang nakatira sa templo. So dapat bigyan natin ng respeto ang templo ng Diyos, di ba? Sa Katoliko nga pag dumadaan sila sa simbahan, ang ginagawa nila? Nagkukrus. Pag nakakita sila ng demonyo, anong ginagawa nila? Nagkukrus. Pag nakakita ng patay, nagkukrus. Bago kumain. Bago kumain, nagkukrus. Hindi na natin malaman para saan yan. Pero dapat, ang katawan natin ay malinis, kapuri-puri, no? Banal, maging ang ating bibig, ang ating kamay. Na? O sa ari-arian naman, ano ang dapat nating gawin sa ating mga ari-arian? Ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, makikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Okay. So, when it comes to ari-arian, ano daw ang dapat nating gawin sa ari-arian? Tandaan natin, ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Pagmamay-ari ng Diyos. Okay. Pagdating sa ating ari-arian, anong dapat natin gawin? Nating pahalagahan ang Diyos kaysa sa mga ari-arian. Sapagkat yung ari-arian, hindi naman atin. Yan ay ipinapamahala lang sa atin ng Diyos. Kaya nga, responsable katiwala. No? Yung iba, hindi na makaalis-alis ng bahay dahil walang tao sa bahay. Okay lang si Ate Lenny dahil meron siyang anak na inaasikaso. No? So, wag nating mahalin ang ari-arian natin higit sa Diyos. Na? Sapagkat nagiging, ano yan? Idol. Idol na natin yan. Nagiging idolatry. Halimbawa, higit mong mahal ang asawa mo, isa sa Diyos. Pag sinabi ng asawa mo, ay, huwag ka na nga sumimba. Simba ng simba eh. Marami pa namang linggo. No? Sunod. So, dapat nating pahalagahan ang Diyos. No? Huwag natin itago. No? Dapat gamitin natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Halimbawa, katulad ninyong dalawa, marunong kayong kumanta. Pag sinabi ni Pastor, kakanta ka sa ganitong petsa, kumanta kayo. No? Kakanta, gagamitin ninyo para sa Panginoon. Ha? Kasi hindi naman ipagkakaloob yan sa Diyos. Tama ba? Oras. Bakit? Kasi po ang pinaka-una ang Diyos. Oo. So, dapat una ang Diyos. Dapat bigyan natin lagi ng oras ang Diyos. No? Huwag na nating sabihin na, inaantok po ako, pastor. O, nagtitinda po ako, pastor. Bakit si Lisa, naisasara niya ang tindahan niya? No? So, hindi totoo na dahil sa negosyo. No? Kapag wala kang oras sa Panginoon, may oras kaya ang Panginoon sa iyo? Meron wala. Lalong wala. Kaya ano mangyayari sa buhay mo? Wala din. Duguan, luhaan. No? So, dapat yan ang dapat nating Ikalawang Korinto 5:18 and 19. Ikalawang Korinto 5:18 and Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay magiging kaibigan din niya. So, ibig sabihin, reconciliation. No? Tayo nga inari nga tayong kaibigan ng Diyos, nakipag-reconcile, siya na mismo ang lumapit sa atin na makasalanan. Kaya ganoon din daw, tayo dapat sa ating mga kaaway. No? Bato-bato sa langit, ang tinamaan may bukol. Kaya po ang maawa.
Ayun, very good. Amen. Walang kaaway. Ikaw ang inaaway. Pero anong sabi? Reconcile. Mahirap gawin. Wala ka. Hindi na lang po. Hindi na lang po ako lang. Yan ang sabi ng Diyos. Bibingi-bingi. Makipagbati. Reconciliation. Yun ang sabi. Kasi paano mo siya mawiwin? Paano mo siya madadala sa Panginoon? Kasi po mas mataas pa siya sa akin. Kaya mo siya. Basta ikaw magpakababa. Arian, talento, oras, at ebanghelyo. Paano natin daw pamamahalaan? Tuloy ko lang, baka anong tanong ninyo? Meron kayong tanong? Meron kayong hindi naunawaan? No? So, ang lahat ng bagay dito sa mundo, unahin natin ang Diyos. No? Sapagkat walang rason na unahin natin ang sarili natin. Ano mangyayari pag inuna natin ang sarili natin? Lesson number 12, di ba? Pag-aralan nyo na yan, dahil yan ang tatalakayin ni Kuya Jeff sa susunod na meeting. Okay, bago mag-closing prayer si Ate Lil, makinig tayo ng isang magandang awitin, walang iba si Ate Lisa. Hindi na yan sila pwedeng mag-say no. Kasi nagsabi na sila kanina, unahin nila ang Panginoon. Salamat kahit na tayo nagkawalay. Hanggat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Mahalan tayo, matulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag pinuli. Na may Diyos tayo. Maraming salamat, Ate Lisa. Isama mo si Kuya Inting sa panalangin. Naunawaan nyo na ba ang ating lesson? Malapit na kayo maging teacher, kaya nag-jot down kayo ng mga lesson natin. No? Ano ang inyong assignment next meeting?
Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinapasalamatan ka namin sa mga oras na ito. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon na kami ay tinipon mo upang makapag-aral ng iyong salita. Salamat, Panginoon, na naging maliwanag, Panginoon, ang aralin kung paano kami dapat maging responsableng katiwala. Thank you, Lord Jesus, sa pagkakataon na binigyan mo kami ng tiwala, Panginoon, upang magamit namin ang mga kaloob na ipinagkaloob mo sa amin. Thank you po, Panginoon. At sa hapong ito kami po ay dumudulog sa trono ng iyong biyaya at kahabagan, Panginoon. Kami po ay humingi ng tawad, Panginoon, sa lahat ng aming karumingan, sa lahat ng aming kasalanan na nagagawa namin sa tuwi-tuwi. Na patawarin mo kami, O Diyos, at nawa ay linisin mo ang aming mga puso at isipan. Lord, salamat na ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Aking pong dinadalangin at pinapasalamat, Panginoon, ang kagalingan ng aking mga apo, Panginoon, mula sa banig ng karamdaman. Salamat, O Diyos, na ikaw ang Jehovah Rapha, ikaw ang kumilos sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat din, O Diyos, na lahat ng provision mo ay pinagkaloob mo sa mga apo ko at sa kanilang mga magulang. Ganoon din po, nilalapit ko rin po sa iyo ang buhay ni Ate Lenny at ni Beth. Lord, si Ate Lenny po ay nagre-request po ng kagalingan. Panginoon, sabi mo nga, you are the potter and we are the clay. Ano man ang mga nasira, Panginoon, sa lupang katawan ni Ate Lenny, ikaw po ang mag-ayos nito, Panginoon, sapagkat ikaw ang manlililok. Lilukin mo po ng makailang beses ang anumang bahagi ng katawan ni Ate Lenny na may karamdaman, maging si Beth, O Diyos. Pagkalooban mo po sila ng complete healing, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Lord, kung nais mong magpagaling kaagad ngayon, kaagad, Panginoon, ay pwede mo pong gawin, Panginoon, sapagkat sa iyo ay walang imposible. O Diyos, ilapat mo po ang iyong mapagpalang kamay sa kanilang, mula sa kanilang ulo hanggang sa kanilang talampakan, Panginoon, at iparanas mo po ang kagalingan na nagmumula sa iyo, maging ang gamot at mga doktor na sinasanggunian nila. O Diyos, yan ay mga pinagkatiwala mo lamang, Panginoon. Mightily, gamitin mo po ang mga medisina, Panginoon, sa kanilang katawan na maging bahagi, Panginoon, ng pagpapagaling mo. Ganon din po si Ana, O Diyos, ano man ang kanyang mga kahilingan. Lord, ikaw po ang nakakatalos nito. At alam kong nagagalak siya, Panginoon, sa paglilingkod niya sa iyo, Panginoon. Ganoon din si sa buhay ni Lisa, Panginoon. Thank you, Lord, dahil ipinadama mo, Panginoon, ang tunay na kagalakan sa kanyang buhay, ang tunay na kapayapaan. At alam ko, Panginoon, sa kanyang kagalakan, dala-dala niya ang kanyang mga anak na maliliit. At alam ko, Diyos, na sa pamamagitan nito, matututo rin sila kung sino ang dapat nilang sampalatayanan. Ganon din po, O Lord, dalangin po namin ang aming Operation Andrew. Panginoon, ikaw po ang magpadala, O Diyos, ng mga kaluluwa, Panginoon, na nais magbalik loob sa iyo o hindi pa nakakakilala sa iyo, upang sa gayon, Panginoon, i-introduce ka namin sa kanilang buhay, upang sa ganon, Panginoon, maranasan din nila ang tunay na kapayapaan. Ganon din po, dinadalangin namin si Vicente po, Panginoon, na ngayon ay namamaga ang tuhod, sanhi ng kanyang pagkadapa, Panginoon, sa banyo. Lord Jesus, ilapat mo po ang iyong mapagpalang kamay sa kanyang tuhod na namamaga, maging sa kanyang balikat na meron ding sakit, at iparanas mo po ang kagalingan, Panginoon, at kaginhawahan ng kanyang nararamdaman. Tulungan mo rin po si Ate Loida, Panginoon, sa pag-aalaga kay Vicente, Panginoon. Lord, i-bless mo po ang tahanan ng mag-asawang Vicente at Loida, at nawa sa mga panahon pang susunod ay makakasama namin sila sa pananambahan. Ganon din po, dinadalangin din namin ang mga kamanggagawa namin, si Kuya Jeff at saka si Ate Luz. Nawa, O Diyos, patuloy mo po silang bigyan ng karunungan, ng maayos na katawan, Panginoon, upang maihayo nila ang iyong salita. Dinadalangin din namin ang praise and worship team na, O Diyos, dagdagan mo pa po ang bilang nila. Ganon din po, Panginoon, ang Orculio family,
Nawa, O Panginoon, makasama na namin sila sa susunod na pananambahan, maging ang kabataan, Panginoon, nawa ay bigyan mo sila ng at paalalahanan, Panginoon, ng kahalagahan sa pagdalo, Panginoon, sa pagtitipong banal. Maging sina Ate Marie, si Jopay, si Maylin, si Angie, anuman ang kanilang mga kalalagayan, Panginoon. Tinataas po namin sila sa iyo. Maging si Nene, si Nilda, si Irene, Panginoon, at sino pa man na hindi ko nasanggit, Panginoon. O Lord, ikaw po ang patuloy na mag-akay sa kanila, Panginoon, tungo sa kaliwanagan, O Diyos. At ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.